Hello everyone! Ngayong araw, syempre magdidiskarte tayo sa pagluluto ng ginataang langka. Ayan, syempre, bakit natin sinabing didiskartehan natin? Dahil ang ating gagamitin na langka ay yung nabibili natin sa lata. Dahil mga OFW, hindi madalas nakakahanap ng fresh na langka. At syempre, lalong-lalo na yung gata ng niyog. Pero meron din naman dito. Pero sa ngayon, ang gagawin natin, didiskartehan natin yung latas na gata at lata na langka. Syempre, ang una natin gagawin ay magigisa na tayo. Ayan, kaya kung ako sa'yo, sundan mo na ang proseso ng gagawin natin. Ang diskarte ng isang OFW kapag wala siyang mahanap na fresh na langka, lalong-lalo na dito sa Middle East. At syempre, kahit maraming mga nyog ay hindi naman madalas na nagkakahanap tayo ng pangkayod. Kaya sa lata na rin na ang ating gagamitin. Kaya umpisa na natin ang paggigisa. Sundan mo na. Ayan. Speaking of ginataang langka, mga katropa, sa probinsya namin, ang proseso ng pagluto sa ginataang langka ay hindi siya ginigisa. Pero dito, i-explain ko lang, ginisa ko siya or ginigisa natin dahil nga galing ito sa lata, hindi siya fresh at baka meron siyang mga lasang pang-preservative pa na hindi natin magugustuhan. Kaya dito, igigisa natin. Pero, ikikwento ko lang dahil ang proseso ng pagluto sa amin ng ginataang langka, lalo na pag-fresh yung langka, ay inilalagay na sa isang lagayan na ating paglulutuan yung ating bawang, sibuyas at luya. Siyempre, nilalagyan natin yan ng pork. Yun yung pangmamantika natin at siyempre sinasabay na natin, nilalagay din ang langka kasama ang unang gata at pakukuluan natin yon. Pero dito, ito yon ginisa natin at siyempre hiniwa natin ng konti yung ating nakuha na o nabili na langka na nakalagay sa lata. Hindi na siya fresh, mga katropa. At syempre, hindi na natin siya masyado nahiwa ng maliliit pa. Pero dapat hiwain mo siya. Bibigyan kita ng advice. Dapat hiwain mo siya ng sobrang nipis at sobrang liit dahil nakapreserve yan at medyo matigas pa. Ayan, so ito mga katropa, sundan mo lang ang ating pagluluto at ito nga, nagisa na natin yung ating langka at syempre ilalagay na natin ang ating nabili din na syempre pampasarap na gata ng niyog pero nasa lata rin. Pero mga katropa, meron na dito sa Middle East yung ating gata na nabibili na sa shade na galing sa Pilipinas, yung Coco Mama. Pero dito kasi sa ating lugar hindi tayo nakahanap. Kaya ito muna ang gagamitin natin, yung gata na nilagay sa lata. At ito nga, pakukuluan na natin. At syempre habang kumukulo yan at syempre pinapalambot natin, niluluto natin ang ating langka. Ayan, isa-shoutout muna natin. Bibigyan kita ng chance. Isa-shoutout natin, babangitin natin lahat ng mga marites na nating nakikita dito sa YouTube. Siyempre, kapag sinabi nating marites, kapag narinig mo ang salitang marites, ang una mong maiisip, ang una mong makikita ay siyempre ang mga marites na taga Hong Kong. Yan yung mga Team 69ers. Siyempre, may mga kasama rin sila dito sa Pilipinas. Pero pinangungunahan yan ang leader nila, ang prinsesa ng marites. Ayan, Disney princess ng Hong Kong na super marites at leader ng mga marites. Ayan, mahaba-haba ng introduction. Siyempre, walang iba yan kundi si Perky F, ang leader ng mga marites ng Team 69ers. Ayan, siyempre, bakit siya tinawag na marites? Alam mo na ang dahilan. Ayan, super daldal, super marites. Alam niya lahat ng balita sa buong mundo, sa buong universe. Ayan, lalong-lalo na kapag kasama niya yung mga marites. Kapag nagtanong ka sa kanya, alam niya agad yung isasagot dahil updated siya. Siyempre, kasama niya rin naman ang marites na laging
nagda-drive at laging nag-road trip. Walang iba kundi si Little Flap. Ay naku, ang dalawang walang bembang na marites, si Perky F at si Little Flap. Syempre kapag narinig mo si Little Flap, nandyan din naman lagi si Eric Kid Story. Ayan yung pinakamahinhin, pinakatahimik na marites na iyong makikita. Hindi ka sisigawan, hindi ka magugulat kapag siya ang kasama mo dahil sobrang hinhin. Siyempre kasama niya rin lagi at laging nandyan number 1 na taga-asbar. Walang iba kundi si Ate Josepina Adame 18. Ayan yung nasa senior na daw na edad pero hindi pa naman senior dahil naghahangad pa na mabembang. Siyempre kapag sinabi mong Ate Josepina Adame 18, ayan number 1 din yan na marites na taga-asbar at syempre nagpapabingo yan para sa mga sugarol na kapamilya. Ayan mga sugarol na kapamilya, kapag sinabi mong sugarol na kapamilya, nangunguna yan si Alti Leti Pio Channel. Ayan si Ate Leti na naubos yung ngipin kakamarites sa Hong Kong. At syempre kasama rin niya si Nilia Mix TV, ang marites din na Siyempre, walang bembang. Sana maghanap na kayo ng bembang. Gayahin nyo si Marjo Mix TV. Ayan, nasa Pilipinas pero wala din yatang bembang. At siyempre, si Viva Mascarados Vlog na high na high dahil wala rin bembang at dry na dry kahit na tag-ulan. Ayan, yung mga nasa Pilipinas na yan. Siyempre, kasama rin dyan si GT Vlog at si Jomicel. Ayan si Jomicel na laging nagluluto na at laging napapasana all sa kanyang luto pero wala din bimbang dahil dry na dry. At syempre, nandyan din naman ang mga manwit. Pag sinabi nating manwit, una mong maiisip yan yung mga laging gumagala. Ayan, puro na lang sila gala dahil wala rin silang bimbang. Nandyan yan, lagi si Rizkyao at si Dibris Dabab. Ayan, syempre, yung mga team manwit na walang bembang. Siyempre, kapag narinig mo ang walang bembang at dry, sino pa ba yung mga naiisip mo dyan ng mga marites? Siyempre, ang dry na din na si The Survivor Grandma at si Ate Mabuhay 0808 Vlog na sa super dry ay lagi nilang dala-dala ang kanilang backpack na arenola kung saan man sila mapunta. Ayan, syempre, kapag sinabi mong saan mapunta, yung laging gala ng gala at syempre mahilig magpuyat, walang iba kundi ang mga dapuyaters. Ayan, pinangungunahan ng marites na si Kuya Royce. Ayan, ang mapapasana all tayo dahil malilinis na ang kanyang tubo na kinakalawang na dahil malapit na siyang umuwi. Ayan, sana all Kuya Roy. Siyempre, nandyan din naman si Idol Mel TV. Ayan, na-dry din at walang bimbang. Kasama niya si Chef Loy. Nandyan din naman yung marites na taga Milan, Italy. Ayan, walang iba kundi si Admin Bonibor Vlog. Kasama niya yung mga marites ng puyaters. Ayan, yung mga walang bimbang at dry at super dry. Walang iba kundi sa apelido niyang foreigner, walang iba kundi si Tita Jeans Dry at syempre ang kanyang kabibi na si Ate Lolay Jotay at ang pangatlong bibi na si Mercy Bembang. Ayan, sa paapelido pa lang nila, Dry, Jotay at Bembang, sila na talaga ang mga walang bembang at super dry na nagwi-wish na makatikim ng okra kahit na nakasupot. Siyempre, nandyan din naman si Kaskaserang Mami na ang tagal-tagal na din na malapit na yata maging senior sa kakadry. Ayan, sana ay mas madiligan ka na rin at hindi ka na mapasana all tulad ni
Ninang Ellen Kiss Vlog. Ayan. At syempre, nandyan din ang mga Team Tris Renel na Bembang at Dry na pinangungunahan ng kanilang ina at leader na si Miss Renel Santos Bimbang, na sa apelido pa lang alam na alam mo na Dry sila dahil kabaliktaran ng Bembang ay Dry. Syempre, kapag sinabi mong Dry din at walang Bembang, nandyan yung mga kaibigan natin sa outside world. Ayan, syempre, nandyan si Ate Lorico, si Ate Lingray Official, yung mga mababait natin friends, si Ate Lailani Sirami Vlog, at syempre si Tita Ads Diary at si Tita Katcha Life in Lebanon. At syempre nandyan din yung iba nating kaibigan na sa outside world, si Parico Official TV, si Bro Tony Mix Vlog at si Bro Charles Lumawig. Ayan, syempre nandyan din si Tita Lutz Dotado at si Tita Lutz CB, ang mga walang Bembang at Dry na din. Ayan, syempre meron pang dalawang Marites na gumagala at alam na alam mo na Marites, syempre si DND at si Inday Lakbay Official, na sa unang tingin mo pa lang sa kanila, alam mo na sila yung mga napariwarang Marites na pagala-gala. Kaya ito, patapos na tayo mga katropa. Syempre, magpapasalamat na tayo sa lahat ng mga nanood sa ating video. Kaya don't forget to like, share, and subscribe at pag-bonus na rin ang notification bell. Hanggang sa muli, maraming salamat. Bye-bye, Mama Chup-Chup, ciao. Bye-bye, Kulo Marites. Bye all at ingat lagi. God bless.